Breaking news, Russia gumanti matapos bombahin ng Ukraine gamit ang mga drones. Sa patuloy na digmaan na nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine ay muli na namang gumanti ang Russia matapos ang ginawang pag-atake ng Ukraine na tinawag na Operation Spiderweb. Pero sa pagkakataong ito ay napakatindi ng ginawa ng Russia kung saan muling sumabak sa labanan ang Tu-160. Sa loob ng maraming taon, ang Tu-160 Blackjack ang nanatiling crown jewel ng Russia, isang bihira at nuclear-capable na bomber na ginawa hindi para sa araw-araw na gera, kundi para sa pananakot or deterrence. Pero nagbago ang lahat pagdating ng June 2025. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang unang linggo ng June 2025 ang nagmarka ng malaking pagbabago sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong June 6, gumawa ng napakatinding desisyon ang Russia na gamitin sa aktwal na labanan ang pinakamabihira at pinaka-advanced nitong strategic bomber, ang Tu-160 mm Blackjack. Hindi ito test flight o pagpapakitang gilas. Isa itong totoong operasyon kung saan naglunsad ito ng cruise missiles papunta sa mga target sa Ukraine. Balikan natin ang nangyari noong June 1 kung saan naglunsad ang Ukraine ng isa sa pinakamatapang nitong opensiba. Sa ilalim ng Operation Spiderweb ay nagpakawala ang puwersa ng Ukraine ng sunod-sunod na long-range drone attacks sa loob ng teritoryo ng Russia. Hindi ito simpleng pakitang gilas lang, isa itong strategic sabotage. Tinarget nila ang mga airbase na malayo sa border gaya ng Balyaya at Olenia sa malayong rehiyon ng Morman. Gamit ang mga drone na pinapalipad mula sa likod ng truck na gawa ng Ukraine na wasakin o hindi paganahin ang halos 40 na eroplanong pandigma ng Russia. Kabilang dito ang Tu-22 Backfire at Tu-95 Bear bombers na ginagamit ng Russia sa long-range strike. Ayon sa pagsusuri ng militar ng Germany, halos 10% ng strategic bomber fleet ng Russia ang na-neutralize sa isang operasyon lang. Pero mas matindi pa ang nakita ng US intelligence kung saan kanilang sinabi na hanggang 20 bombers ang tinamaan at hindi bababa sa 10 ang kumpirmadong nawasak. Para sa Russia, hindi lang ito military failure kundi isa itong matinding kahihiyan. Kaya naman matapos ang nangyaring pag-atake ay agad na bumelta ang Russia at dito na pumasok ang Tu-160 mm. Noong June 6, 5 araw lang matapos ang drone attack, 2 Tu-160 ang lumipad bilang bahagi ng counter-offensive. Kasama ng iba pang bombers, nagpakawala sila ng kabuuang 36 Kh-101 cruise missiles na ang target ay military infrastructure ng Ukraine. Bagamat classified pa ang buong damage report, isang bagay ang malinaw. Gusto lang ipakita ng Russia na kahit tinamaan sila, ay sila pa rin ang may control sa escalation. Ang pagpapalipad ng Tu-160 ay may dalang dalawang mensahe. Una, na kaya ng Russia na bumangon agad kahit matapos ang malaking pag-atake. At pangalawa, handa silang gamitin ang pinakamalakas nilang alas hindi para sa nuclear war, kundi para sa conventional retaliation. Pero ano nga ba ang Tu-160 mm at bakit mahalaga ang pagsabak nito sa digmaan? Ang Tu-160 mm ay hindi basta-basta bomber. Ito ang pinakamabilis at pinakamakapangyarihang operational bomber sa buong mundo sa ngayon. Isang obra maestra ng Soviet-era design na pinagsama sa makabagong teknolohiya ng 21st century. Simulan natin sa performance. Kayang lumipad ng Tu-160Ms sa bilis na lagpas Mach 2, mahigit 2,200 km per hour. Meron din itong combat radius na 12,000 km kahit walang refueling. Ibig sabihin, kaya nitong umabot kahit sa ang battlefield sa mundo at makabalik pa ng ligtas. Dahil sa variable sweep wing design nito, kaya nitong lumipad ng mabagal o mabilis na takbo. Ibig sabihin, sobrang versatile nito. Sa payload naman, kaya nitong magbitbit ng hanggang 40 tons ng armas sa loob ng katawan ng eroplano. Kabilang dito ang nuclear o conventional Kh-101 cruise missiles kung saan lahat ay nakatago sa loob para mas mahirap makita ng radar at mas balance ang lipad. Pero ang tunay na pagbabago ay nasa mga upgrade nitong 2025. Ang bagong Tu-160mm variant ay may digital cockpit na tinatawag ding glass cockpit. Pinasimple at pinaayos ang buong avionics at data systems. May dagdag din itong stealth coating, advanced na electronic warfare system na kayang i-jam ang radar ng kalaban at bagong NK-3202 turbo engines na may 10% na mas malakas na thrust. Bukod pa dyan ay meron din armored cockpit ang crew at may flare at chaff dispensers para iligaw ang mga paparating na missiles. Sa kabuuan, ang Tu-160mm ay hindi lang bomber.
Isa itong high-speed missile platform na kayang pumasok sa delikadong airspace, magpakawala ng matinding atake mula sa malayo at makaalis bago pa makaganti ang kalaban. At yan mismo ang ginawa ng Russia. Nang lumipad ang Tu-160 sa himpapawid ng Ukraine noong June 2025, hindi lang ito tungkol sa military need. Isa itong strategic move na may maraming layunin. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Tu-95 bombers. Dahil halos 100 ang nawala sa serbisyo, kailangan ng Russia ng bagong plataporma para ipagpatuloy ang long-range attacks. Pumasok dito ang Tu-160, hindi lang para punan ang nawala, kundi para iangat pa ang operasyon sa bagong level. Kaya ng bawat Tu-160 na magdala ng 12 Kh-101 cruise missiles. Bawat isa may abot na higit 7,000 kilometers. Ibig sabihin, kahit nasa loob lang ng teritoryo ng Russia, kaya nitong tamaan ang kahit anong target sa Ukraine, hindi na kailangan pumasok sa delikadong airspace. Para sa Ukraine ay hindi ito maganda. Ang air defense kasi nila napagod na sa kakasalo ng missiles at drone araw-araw, ngayon ay may bagong banta pa mula sa taas at distansyang halos hindi na nila marating. Sa tuwing lilipad ang Tu-160, hindi lang ito isang target. Ito ay posibleng 12 paparating na missiles. Bawat isa ay eksakto, nakamamatay at lalong mahirap saluhin. Ito ang tinatawag na missile truck doctrine, kakaunting eroplano pero mas matinding firepower. Isang Tu-160 lang ang kayang gawin ng pinsalang dating kailangan pa ng 12 ng drones o lumang eroplano. Pero higit pa sa tactical na dahilan, mas malalim ang simbolo nito. Sa huli, sa paggamit ng Tu-160, isang bomber na dati ay pang-nuclear deterrence lang, nagpapakita ang Russia ng mas mataas na psychological at political escalation sa giyera. Parang sinasabi nila sa Ukraine at sa NATO at sa buong mundo, hindi lang kami bumalik. Bumalik kami dala ang pinakamalupit naming alas. Samantala, todas naman ang isang deputy commander ng Russian Navy matapos tamaan ng HIMARS strike. Ayon sa Russian Defense Ministry, si Maj Gen Mikhail Gudkov, deputy head ng Russian Navy, ay napatay noong July 2, 2025 sa isang area sa Kursk region na malapit sa border ng Ukraine. Ayon sa impormasyong inilabas ng CBS News, si Gudkov na dati nang namuno sa isang unit ng Russian Marines na kasali sa kasalukuyang pananakop sa Ukraine ay namatay dahil sa mga tinamong sugat mula sa pag-atake. Samantala, ayon naman sa impormasyon na inilabas ng New York Post, ay magpapadala umano ang North Korea ng karagdagang 30,000 sundalo para tumulong sa pananakop ng Russia sa Ukraine na magtatatlong beses sa bilang ng mga sundalong nauna na nitong ipinadala sa Moscow ayon sa babala ng intelligence network ng Kyiv. Matapos magpadala ng halos 12,000 sundalo para tumulong sa muling pagkontrol ng Russia sa Kursk region mas maaga ngayong taon, plano ngayon ng Pyongyang na palakasin pa ang presensya nito sa mga frontline sa mga darating na buwan upang maisagawa ang mga tinatawag na malakihang opensibang operasyon ayon sa ulat ng CNN. Ayon sa pagsusuri ng Ukraine, ipinagmamalaki raw ng Russian Ministry of Defense na kaya nilang magbigay ng buong training at lahat ng kailangang kagamitan, armas at bala upang maipadala agad sa frontlines ang mga sundalo mula Pyongyang.